Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning and welcome po sa gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo na sa ating mga pwesto. Ilabas na po natin ang ating mga Bible. Pagbabasa po ng ating salita ng Diyos. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Parang natin ang Panginoon sa umaga. Good morning din po sa ating mga kapatid na nanonood po through FB live stream. Samahan po ninyo kami sa gawain ng Panginoon sa umagang ito. Aabutin kayo ng Panginoon. Pagkakalain tayo lahat, mga kapatid, sa umagang ito. And sige po, tayo po ay magbukas na ng ating mga Biblia. Magbasa po kayo sa akin sa 1 Samuel chapter 16. Babasahin po natin yung verses 1 to 34. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinanggol ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Iyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang lumalalang baka at sabihin mo maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghandog at ituturo ko sa iyo kung anong gagawin mo at kung sino ang papahilan mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Napalito ako upang maghandog kay Yahweh. Pinahanda ninyo inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan rin sila sa paghahandog. Nagmarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Binagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at katisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas-nahin niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab, at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pinili niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, meron ka pa bang anak na wala dito? Meron pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa sa loob ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ang paghandog hanggang hindi siya dumarating. At sinundungan ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, ubusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sumuya sa silda ng langis, at pinubusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Purihin po natin ang Panginoon sa Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pinakamataas ng papuri at pagsamba. At maraming salamat, Lord, sa panibagong araw na ito na pinagpala mo, Panginoon. Salamat po sa pag-iisip mo sa amin sa umaga ito na kami ay may kalakasan. Salamat, Lord, pinagaling mo
gawain, iyong gawain, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sapagkat malaya kami mga kaawit sa iyo, malaya kami makakapalakpak para sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat po sa mensahero ng iyong mga salita sa umaga nito. Pagpalain mo po ang aming pastor, Lord, itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, galing sa buong kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. At maging, Lord, sa aming po mga kapatid na wala pa sa umaga nito, galing mo po sila, Lord, sa umaga nito ng ligtas at payapa, Panginoon, sa lugar nito, Lord, yan. At maging, Lord, sa mga makakapakinig ng mensahe mo, hindi lamang sa lugar nito, kundi maging, Lord, sa mga kapatid namin na nanonood, Panginoon, sa FB. Abutin mo po sila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyo po lang ang papurihan. Salamat sa dakilahan. Maraming Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. May po sabihin natin na we are more than conquerors. Medyo
Jesus. Hallelujah. Same God today, the same God tomorrow. Help me see
You are holy, Lord. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest.
Praise the Lord. Sige po. Thank you sa music team. Okay. Hallelujah. Brad, nakita ko si Brother Freddy. Dito tayo sa unahan para masaya. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Morning. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, Brother Mike, dito tayo sa unahan. Walang pangalan yung upuan. Dito tayo sa unahan. Ay. Okay. Handa na po ba tayo? Okay. Bro. 1 Samuel chapter 16. Yan, sige, Brother, Sister Vicky. Ayan. Tayo po ay, okay naman tayo? Handa naman tayo? Okay. 1 Samuel chapter 16. Verse 7 na lamang po ang babasahin natin. Sabi po dito, babasahin po sa English yung International Version. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tayo po mo manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at papasalamat, Lord, sa napakagandang umaga itong pinagawa sa amin. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad. Maraming salamat sapagkat meron po kaming Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nagmamalasakit sa amin, Diyos na tumutulong sa amin. Panginoon, maraming salamat ng isang pa sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi sa pong pribileyo, karangalan pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, iniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mauna sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang aming pong lubos na maunawaan, masagawa lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang away siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin ko ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Dahil pala ng Espiritu, ikaw mga sa aming kalagitnaan, inahin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, sabi po sa verse 7 sa dulo, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao po ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, subalit ang Diyos nakatingin sa ating mga puso. Sa pamagat ng ating pag-aralan, the Lord looks at the heart. Ang Diyos po ay nakatingin sa ating mga puso. Maging sa umagang ito ay alam po ng Diyos yung laman ng puso ng bawat isa sa atin. Wala po tayo pwedeng ilihim kay Lord. Ano man ang ating ginagawa at gagawin, si Lord po ay nakatingin sa kondisyon ng ating puso. Maging sa pagtugtog natin, ano man ang ginagawa natin sa kabasa ng Panginoon, at tinitingnan ni Lord yung puso natin. Sapagkat yun po yung pinakamahalaga, yung puso na meron po tayo. Sa pamagat po, the Lord look at the heart. Ang Diyos po ay nakatingin sa puso po natin. Si David po ay forerunner ng ating panasakit. He is a type of Christ.
Sapat ang kanyang buhay ay naglalarawan ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Ang kanyang pong pangalan, Miss Beloved. At ang kanyang buhay ay naglalarawan o inilalarawan si Kristo sa napakaraming kaparaanan. Katulad po ni Jesus, David was born in Bethlehem. Nasa Bible po yan. Katulad ni Jesus, si David po ay isang shepherd and king. Bago siya naging hari, sa pumuna ay naging isang pastor. At ating para sa Kristo, sa pagpastor natin, the chief shepherd. Siya rin po ay ating hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Katulad po na Jesus, iniligtas ni David yung kanyang bayan mula sa mga kaaway. Tayo rin po bilang mga mananampalataya, iniligtas din tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway na number 1 na kaaway natin, walang iba kundi si Satan and his demonic forces. Katulad ni Jesus, siya po ay inanoint ng oil, anoint by God with the Holy Spirit. At kapag ating pong pinuntahan ang New Testament, isa po sa title na ibinigay ni Jesus ay Son of David. Naalala po ba natin yan sa Mark chapter 10, beginning verse 46, yung si Bartimaeus, yung bulok na kanya pong pinagaling. Nung marinig po ni Bartimaeus, at si Kristo yung parating, anong sabi po ni Bartimaeus? Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Si David po ay forerunner ni Jesus Christ. Siya rin po ay type of Christ. Sa passage pong ito ay ipinakilala si David sa atin sa pahina ng banal na kasulatan at sa pahina ng kasaysayan. Sabi po sa verse 7, kung ito pong babasahin, doon sa dulo, the Lord does not look at the things people look. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Panginoon po ay nakatingin sa ating puso, hindi sa panlabas. Nakaanyuan. Hindi po tinitingnan pa ng ating mga figura. Kung gaano ba tayo pumorma, kung gaano ba tayo kagwapo, kung gaano ba kataas ang ating pinag-aralan, ano ba yung natapos natin, ano ba yung achievement natin, ang tinitingnan ng Panginoon, walang iba kundi yung ating mga puso. Ito po isang napakalagang biblical principle na dapat po natin matutunan na maliwanag pong ipinakita dito sa passage na ating mag-aralan nung si David po inanoint ng Diyos sa pamagitan ng Samuel para maging hari ng bansang Israel. Tayo po bilang mga tao, tayo po madalas na tumingin sa panlabas na kaanyuan. Amen. Napakadali pong ma-impress ang tao sa panlabas na kaanyuan. Bakit tayo nakatingin sa panlabas? Ay yung mga lalaki nang nililigaw, kalimitan ang tinitingnan yung panlabas. Totoo po ba mga kabataan? Hindi, pagka tinitingnan, nakikita mo ba yung puso? Kalimitan sa panlabas nakatingin. Madali tayong ma-impress. Maganda to, sexy, maputi. Ito na yung God's will sa akin ng Panginoon. Pero ang Biblia mo nagsasabi, kung ano ang nasa loob, what is inside ay mas malaga kaysa nasa labas. Amen. Meron nga ka napakaganda, mayaman, pero hindi naman maganda ang naman ang puso. What is inside is more important than what's outside kung yung nasa labas. So kailangan po nating matutunan kung paano tinitingnan Diyos ang mga bagay sa paraan tinitingnan ng Diyos. Matutunan po natin tingnan ang mga bagay sa paraan kung paano ito tinitingnan ng ating Panginoon. Matutunan natin na tingnan natin yung ating kapwa hindi sa paraan natin, hindi sa judgment natin, kundi sa paraan kung paano po siya tinitingnan ng ating Panginoon. So una, tingnan po muna natin yung puso ni Samuel. Kasi katulad sinabi po natin, ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso, hindi sa panlabas.
So unahin po natin yung puso ni Samuel sa Panginoon. Samuel's heart for God. Yung puso ni Samuel para sa Panginoon. Si Samuel po ay hindi po perpekto. Siya nga po ay supply sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Hindi niya nasasawa yung ginagawa ng kanyang mga anak. Pero meron po siyang puso para sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo, hindi mo tayo perfecto eh. Marami tayong kapintasan, pero alam ni Lord kung sino yung may puso para sa Kanya. Kasi wala po tayong pwedeng ilihin sa Panginoon. At dito po sa passage na ating binasa, meron po tatlong kaparaanan na ipinakita dito na magpapatunay ni si Samuel po ay merong puso para sa Diyos. At habang pinag-aaralan natin, tingnan po natin sarili natin. Kung tayo po ay mayroong puso para sa Panginoon. Hindi po katibayan na tayo po ay dumadalo sa simbahan para masabi natin ang puso natin ay para sa Panginoon. Tingnan po natin. Meron po tatlong paraan na pinakita dito sa passage na binasa natin na magpapatunay ni si Samuel po ay mayroong puso para sa Panginoon. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sabi po ng verse 1, The Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. So number one na katibayan na magpapakita na si Samuel po ay mayroong puso para sa Diyos. Siya po ay nagdadalamhati. Siya po ay nalulungkot para sa kasalanan. Mourning for sin. Nalulungkot po siya para sa kasalanan. Nagdadalamhati po siya para sa kasalanan. Si Samuel po ay naandoon nung naging hari si David. At si Samuel po ang nag-anoint ng oil kay Saul para maging hari. Katulad ng bansang Israel, si Samuel po ay malaki ang pag-asa kay Saul. At si Haring Saul po ay nagsimula. Nagsimula po siyang ng tama. Subalit, si Haring Saul po ay walang puso para sa Panginoon. Ito'y nagmanifest na nagkaroon po siya ng pride at siya po ay sumuhay sa utos ng ating Panginoon. Siya po ay nireject ni Lord. Bagamat siya nireject ni Lord, siya po ay nanatiling matigas ang ulo, nanatiling unrepentant as ever. Hindi po siya nagsisi sa kanyang nagawa kasalanan. So dahil po dito si Samuel ay nagdadalamhati para kay Saul. Siya po ay nagdadalamhati, nalulungkot para sa kasalanan ni Saul, hindi niya kasalanan. Pero nalulungkot siya, nagdadalamhati siya. Siya po ay nalulungkot, nagdadalamhati dahil po sa pagsuway ni Saul sa ating pong Panginoong Diyos. Nagdalamhati, nalungkot dahil po sa kasalanan. Dahil po sa pagsuway ni Haring Saul sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nagdadalamhati? Tayo po ba ay nalulungkot kapag tayo po ay nagkasala? Nalulungkot po ba tayo? Nagdadalamhati ba tayo kapag tayo nagkasala, nahulog sa kasalanan? Dapat. At ang kadibayan kapag tayo nagdadalamhati, nalulungkot tayo nagkamali, ang kasunod po niya repentance. Pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po ba ay nagdadalamhati para sa kasalanan ng iba? Nalulungkot ba tayo kapag nakita po tayong kapatiran na tumalikod sa Panginoon? Nagdadalamhati ba tayo kung tayo nakakita ng kapatiran na sumusuway sa Panginoon, gumagawa ng mga bagay na hindi karugod-karugod sa Panginoon? Nalulungkot ba tayo? Nagdadalamhati? Dapat, yung po'y katibayan. Nilipuso natin para sa Panginoon. Pero wala po tayong pakialam, bahala ka sa buhay mo, nagkasala ka, bahala ka sa buhay mo. Buntot mo, hinga mo. Amen. Ang isang may puso sa Panginoon, nagdadalamhati siya, kapag siya'y nahulog sa kasalanan, nagsisisi siya, at siya'y nagdadalamhati,
Siya ay nalulungkot kapag ang kanyang kapwa mananampalataya ay lumabag at gumawa hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hindi yung tuwang-tuwa pa tayo, buti nga. Kasi ang yabang mo buti nga. Kasi akala mo, pag wala ka, wala na Buti nga sa'yo. Hindi mo gano'n. Hindi tayo natutuwa kapag ang kapwa natin nahulog sa kasalanan. Ang taong may puso para sa Diyos, nalulungkot siya, nagdadalamhati siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Psalm 119 verse 136. Sabi po ni Haring David, Psalm 119 verse 136. Stream of tears flow from my eyes, for your law is not obeyed. Sabi ko sa Tagalog, parang agos na nangbatis ang daloy ng aking luha dahil sa mga taong sa utos mo'y sumisira. Sabi ni David, parang daloy ng batis yung luha niya. Bakit? Dahil sa mga taong lumalabag sa utos ng Panginoon. Nagdadalamhati siya. Ibig sabihin, si Haring David po ay may puso para sa Panginoon. Dahil may mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, nagdadalamhati parang agos ng batis ang luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Tayo pa bilang mananampalataya, di ba? Kasi yung habag ng Diyos, naranasan natin Taglay natin yung kahabagan ng Panginoon. Maging yung biyaya ng Panginoon, yung pagmamahal ng Lord nasa atin. Kapag may nakita tayo nagkamali, nahulog sa kasalanan, hindi tayo natutuwa. Nalulungkot po tayo. At ipinapanalangin po natin sila. So yung po sa katibayan ni Samuel po ay mayroong puso sa Panginoon. Siya po ay nagdadalamhati, nalulungkot dahil sa kasalanan. Hindi natutuwa dahil sa kasalanan. Hindi po nagagalak dahil sa kasalanan. Pangalawa po, 1 Samuel chapter 16, verse 23. Ang sabi po dito, but Samuel said, how can I go? Saul will hear about it and kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice you to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Number 2, nakatibayan po ni Samuel po ay may puso para sa Diyos. Trusting God in danger. Pagtitiwala sa Panginoon sa panganib. Alam po ni Samuel na pag siya'y nagpunta sa Bethlehem to anoint another king, ito po ay may risk. Merong kalakip na panganib. Kaya sabi pa, kapag ito'y narinig ni Saul, maaari niya akong patayin. So merong panganib na kalakip yung sinabi ng Panginoon sa kanya. So ano po ang ginawa ni Saul? Ano po ang ginawa ni Samuel? Ang ginawa po ni Samuel, dinala niya sa Panginoon yung kanyang concern. Dinala niya kay Lord. Ipanalangin niya at binigyan po siya ng Panginoon ng magandang plano. Ang sabi ng Panginoon sa verse 3, ulitin po natin sa verse 2, but Samuel said, how can I go? So when he heard about it and kill me, the Lord said, ito yung planong binigay sa kanya. Sabi niya, delikado. Kasi narinig ni Haring Saul, papatayin ako, ito yung binigay ng Panginoon. Take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. You have to anoint for me the one I indicate. Amen. So ano pong ginawa? Dinila po ni Samuel yung kanyang concern at binigyan po siya ng Panginoon ng plano. Magdala ka ng baka at i-sacrifice mo, i-invite mo yung mga anak ni Jesse sa sacrifice. So dalawa na po yung kanyang purpose. Magsasacrifice at i-anoint yung isang anak ni Jesse bilang hari ng Israel.
Amen. Sabi po ng Psalm 118 verse 6, "The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me?" Ang tao pong mayroong puso para sa Diyos ay nagtitiwala sa Diyos sa kapanahunan ng panganib. Sino po ba ang pagtitiwala natin kung may panganib? Tatandaan po natin ang kasagsagan ng COVID, pandemic. Eh di ba sobrang matindi yung takot na dinala sa atin? Ang dumating sa ating kaisipan, kapag ang tao ay nagkaroon na ng COVID, wala na, demo na, patay na. Di ba may takot? Meron na tayong face mask, meron pa tayong, ang tawag dito, face shield. Alalayo pa ng agwa. May takot. Pero bakit na andito pa tayo? Bawal mag-shake hand. Buhay pa, bakit nagtiwala po tayo sa Panginoon? Hindi tayo nagtiwala doon sa, ano yun? Sa turo, injection, vaccination. Sabi ng iba, sila ay nagtiwala sa vaccination. Kami po ay nagtiwala sa Panginoon. Hindi po kami nagpapakuna. Hindi natin sinasabing masama yung pagpapakuna. Kasi may lumabas na pag nagpapakuna ka, mamamatay. Buhay na buhay mga po yung mga miyembro natin yung nagpapakuna. Pero kami po mag-asawa, mas nagtiwala kami sa Panginoon. Lord, kontrolado lahat ng bagay. I-declare na hindi po kami magkakakobi. At buhay na buhay po. Sa oras ng panganib, kanino po tayo magtitiwala sa Panginoon? Marami po tayong panganib na pinagdaanan sa ating buhay. Wala po tayong dapat pagkatiwala iba kundi ang Panginoon. Hindi po masama magtiwala sa tao. Kaya nga lang, pag sa tao po tayo nagtiwala, makakamit natin kung ano yung magagawa ng tao. Pag nagtiwala tayo sa doktor, makakamit natin kung ano yung magagawa ng doktor. Eh meron po silang tawag ito, meron silang hangganan. Pag nagtiwala tayo sa pera, makakamit natin yung magagawa ng pera. Pero pag nagtiwala tayo sa Panginoon, makakamit natin kung ano ang magagawa ng Panginoon. Ano pong magagawa ng Panginoon? Lahat ng bagay. Walang imposible, walang mahirap sa Panginoon. Pagtitiwala sa Lord sa oras ng panganib. Pagtitiwala sa Panginoon sa oras ng kalimitan. Hindi tayo sa Bombay nagtitiwala. Tasang kamay nagtitiwala sa Bombay. Mas matiwala po tayo sa Panginoon kaysa sa Bombay. Yung Bombay araw-araw ang sisingilin. Sa Panginoon, pag lumulog ka, hindi ka sisingilin ng Panginoon. Lord ang magbibigay sa atin. Amen, palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung pangalawang katibayan na si Isabel po mayroong puso sa Panginoon. Una, siya po ay nagdadalamhati para sa kasalanan. Pangalawa, siya po ay nagtiwala sa Diyos sa oras ng panganib. Pangatlo po, sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 4 and 5, Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled. When they met him, they asked, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, in peace. Have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourself and come to the sacrifice with me." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Sa kabila ng panganib, sinunod po ni Samuel yung utos ng Panginoon. Nagpunta siya doon sa Bethlehem. Sinabi niya kung ano ang sinabi ng Panginoon na sabihin niya. Ginawa niya kung ano ang sinabi ng Panginoon na gawin niya. Lahat ng sinabi ni Lord, ginawa po niya sa kabila ng merong panganib. Sinunod niya po yung utos ng ating Panginoon. Despite the danger, siya po'y nagpunta sa Bethlehem bilang pagsunod sa utos po ng Panginoon. Madaling sumunod sa utos ni Lord kapag walang nakalakip na panganib. Pero pag may malakip na panganib, may panganib ka nakikita, para bang ang hirap. Sinabi sa inyo pag naalala ko sa si Almeida. Nung sinabihan siya ng sa kampo ng Abu Sayyaf, patitigilan niya.
Ano ba nangyari? Di ba? Pero pag ang Panginoon na nagsabi, simple lang po kasi kapag tunay na sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa lugar na yon, miski alam mo may pangarap, naniniwala ka na hindi galing sa Panginoon, walang miski anong pangarap yan, iniligtas tayo ni Lord. Kung sigurado tayo na meron na talagang galing sa Panginoon yung tinig. Amen. May naririnig po tayo. Sinabi sa akin ng Panginoon, ako raw ay kumandidato. May nagpunta po dito noon, sa po ay kumandidatong gobernador ng Laguna. Nagpunta po siya dito sa church, di Pastor Jerry. Nagsalita, sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig niya, sabi niya, yung Jenny Guro, kumandidato akong gobernador ng Laguna at mananalo sa gobernador. Wala nga po siyang pera. Pero dahil pastor po siya, sinuporta yung kanyang mga sinusulat ang buhok, porque nakalimutan ko na pangalan eh. Kasi wala nang budget. Kami gumagawa kami ng susulat yung pangalan niya, ididikit. At ang sabi, yun ang sabi ng Panginoon. Kasi pag sinabi ng kumandidato at mananalo ka, walang pwede mandaya. Sinod nga eh. Anong nangyari? Kulelat siya. At pagkatapos, hindi siya nawalan mag-asa. Pumunta pa dito. Ang sabi, sa amin, lahat ng kandidato ng gobernador lumabas sa election law. May nilabag lahat sila madi-disqualify. Ako ang ilalagay ng Panginoon. Talagang malakas ang fighting spirit. Hindi po. Amen. Ibig natin sabihin, kapag si Lord talaga yung nagsabi, dito, si Lord na narinig na mismo, sabi sa kanya, pumunta ka sa Bethlehem, isa sa anak ni Samuel as king. Alam niyo may panganib. Kasi pag narinig ito ni Haring Saul, papatayin siya. Pero sinunod niya, miski may panganib. Pag tayo ay nakakasigurado na ang Diyos ay nagsalita, miski saan tayo papuntahin ni Lord. Miski doon po sa kampo ng Apo Saya, walang mangyayari sa atin sapagkat mararanasan natin yung protection ni Lord sapagkat siya ang nagsabi. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa kabila po ng panganib, sa po'y nagpunta ng Bethlehem bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Kinonsecrate niya si Jesse at ang kanyang mga anak at in-invite po sa sacrifice. Sabi ng Deuteronomy chapter 5 hanggang 6. Deuteronomy chapter 6 verse 5 and 6. Love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your heart. Ang mga utos na ibigay ko sa inyo ngayon ay itanin nyo sa inyong mga puso. Bahagi po ng pagkakaroon ng puso para sa Panginoon ay pagsunod sa utos ng Diyos no matter what. Ano man ang mangyari, meron man itong karakit na panganib, ang utos ang tao kung may puso para susunod sa Panginoon. Kapag siya'y nakakasigurado na yung utos galing sa Lord. Yung salita na po nababasa natin sa Bible, go and preach the gospel. Kaya minsan nga po may makikita tayo na pupunta sa tribo. Kasi narinig ko yung tininus, wala silang takot. At iniingatan sila ng Panginoon. Ang puso, ang taong Kristiyano kung may puso para kay Lord, susunod sa utos ng Diyos, kahit na may kalakip na panganib. Palakpakan po natin ang Panginoon. In spite of the danger, sumunod pa rin si Samuel sa Panginoon. So ito po yung tatlong katibayan. Siya po ay nagdadalamhati, nalulungkot para sa kasalanan. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon sa pangalip. Siya po ay sumunod sa Panginoon sa utos ng ating pong Panginoon no matter what. Amen, palakpakan po natin si Lord. Si Samuel po ay nagpuso para sa Panginoon. Tingnan po natin yung ginawang rejection ng Panginoon sa mga anak ni Samuel. God's rejections of David's brother. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 6 to 10. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely
The Lord's anointed stand here before me. Sabi niya, ito na. Ito na, nasa harapan ko na yung anointed ng Panginoon. Sabi sa verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sabi po ng verse 8. Then Jesse called Aminadab and had his pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Then Jesse had Shema pass by, but Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen them. Yung pong 7 anak na lalaki ni Samuel po ay 7 anak na lalaki ni Jesse dumaan sa harapan ni Samuel. Lahat po sila ay nireject ng Panginoon. One by one, nireject po ng Panginoon. Sabi ni Lord, I have not chosen them. Hindi ko sila pinili. Yung 7 anak na sila po ay mga mandirigma po yan. Malalaki ang katawan, malalakas. Lahat po sila nireject ng ating pong Panginoon. Bakit po nireject? Number 1, because God does not look at what must look. Sapagat ang Diyos po hindi tumitingin sa tinitingnan ng tao. Amen. Hindi po ang Diyos tumitingin sa tinitingnan ng tao. Marami po tayong matututunang mahalagang principle mula po sa mga talatang binasa natin. Una sa lahat, God does not look at what must look. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung paano yung tinitingnan ng tao. Si Ilya po yung pinakamatanda. Immediately na-impress agad po si Samuel dahil po sa physical appearance. Malaki, malakas, macho. Kaya inisip nga sabi niya, surely the Lord's anointed stand here before the Lord. Pero sabi ng Panginoon, I have rejected him. Sabi ng Panginoon, do not look at what must look. Sapagat ang tao tumitingin sa panlabas na nyo, ang Diyos tumitingin sa puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God does not look at must look. Ang tao po tumitingin sa panlabas na kanyaan, ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Napakita po natin kanina sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. The Lord does not look at the Lord does not look at the things must look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Sabi po ng verse 8, sabi doon si Samuel po nakita si Eliab, sabi niya, surely the Lord's anointed stand here before me. Ito na ang pinili ni Yahweh. Na-impress po siya. Ang nakakalungkot, Samuel po yung nag-base na kanyang judgment based on the outward appearance. Ang kanya pong pinagbasihan yung panlabas na kanyang. Kaya ito na ang pinili ng Panginoon. Bumasi po siya, ang problema, bumasi po siya sa kanyang judgment niya, sa panlabas na kanyang. At doon sinabi natin kanina, aminin man natin o sa hindi. Kalimitan, doon po tayo nakabase, yung judgment natin minsan nakabase. Doon po sa panlabas na kanyang. Miski nga po sa mga pagpili natin minsan na mga mag-i-eleksyon na naman Minsan doon tayo nakabase sa panlabas. Matalino ito. Nag-aral, pagtapos na mag-aaral ng abogosya. Mayaman, ganire. Di ba minsan doon tayo nakatingin sa panlabas? Katulad sinabi natin kanina, maging ang mga kabinataan. Pag manliligaw, nakatingin sa panlabas. Hindi naman mo sasabihin, Pastor, nakatingin po ako sa puso. Paano niyo makikita ang puso? Sila lang nakakapit sa puso. Amen. So, kinakailangan po, tayo po ay humingi ng Panginoon ng discernment mula sa Panginoon. Mag-look at the outward appearance, but God looks at the heart. Ang Diyos po ay nakatingin sa puso. Amen. Hindi po siya nakatingin sa panlabas, hindi po siya nakatingin sa pinag-aralan. Hindi siya nakatingin kung ano tinapos natin, kung accomplishment natin. Kung gaano tayo kanyang kalagayan natin, ang Diyos po ay nakatingin sa puso natin. Nung ginamit tayo ni Lord, hindi po sa tumingin sa kakayanan natin. Hindi sa tumingin kasi ikaw ay marunong mag-gitara. Hindi sa tumingin kasi ikaw ay marunong mag-drum. Hindi sa tumingin dahil may pinag-aralan ka.
Nung tayo tinawag, nung tayo kinansin, nakatingin sa puso natin. Amen. Miski anong galing natin, miski anong husay natin, kapag hindi po tama ang puso natin sa Panginoon, hindi tayo tatagal sa ministry. Pero bakit napakarami pong marami tayo nakikita mga pastor, Christian na napakarami naranasan. Pero hanggang ngayon, naglilibot kayo. Bakit? Tama ang puso sa Panginoon eh. Amen. Miski anong galing natin, miski anong husay natin, miski pag nag-preach ka ay bumabaksak. Kung hindi tama ang puso natin, hindi tayo tatagal sa ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang Diyos tumitingin sa puso. Palakpakan po natin sa Lord. Tingnan mo yung kanina. Nakikita mo ang puso niya. Sino na po nakakakita? Sabi ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Yung po yung hinahanap ng Panginoon, yung mga tao, ang puso ay fully committed to Him. We look at the outside appearance because yun lamang po yung nakikita natin. Aminin natin sa hindi, kung tayo nakatingin, kung tayo nakabase sa panlabas na kanya. Kasi yun lamang po ang nakikita natin, hindi natin nakikita ang puso. Si Lord lang ang nakakakita ng puso ng tao. Kaya pag mayroon tayong ilalagay sa pwesto, lagi natin tinitingnan yung credential, yung pinag-aralan. Sa Amerika nga may makakakita ka. Wanted pastors. Wanted, parang trabaho. Qualification. Kinakailang masteral, na nakatapos ng galere, meron silang qualification. Hindi tinitingnan ni Lord yung qualification natin. Hindi tinitingnan ni Lord yung talino natin o may pinag-aralan tayo. Miski walang pinag-aralan, kayang gamitin ni Lord sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng katalanuhan. Amen. So po yung nagbibigay ng katalanuhan, ang tinitingnan Lord puso natin. Miski tayo yung walang alaman, hindi marunong, pero gusto natin maglingkod sa Diyos. Nakikita ni Lord, i-equip tayo ni Lord. Sasangkapan tayo ng nakalaman at talanuhan para makapaglingkod tayo sa Kanya. Sapagkat nakatingin siya sa puso mo, hindi sa itsura mo. Ako'y tinawag ng Panginoon, hindi tayo magandang lalaki ako. Hindi naman talaga totoo. Sa puso po nakatingin si Lord. At si Lord, alam niya kung ang sinasabi natin galing sa puso o galing lang sa muso. Alam niyo Lord dyan. Kapag sinabi mo, Lord, susunod ako sa iyo. Lord, magtatapat ako sa iyo. Alam niyo Lord, yung sinasabi natin totoo o hindi. Hindi natin kayang bulahin si Lord. Hindi natin kayang, hindi natin magtatapat ang Panginoon. Alam ni Lord, alam ng puso natin, bagay yung isipan natin. Miski ngayon, alam ni Lord kung saan ka pupunta mamaya. Alam ni Lord, iniisip mo kung anong ulam niyo mamaya. Nasa kawayan, sa kaya ulam namin. Alam ni Lord, lahat yan scripted na. Amen, palapakan po natin ang Panginoon. Ang Diyos lang nakakakita ng puso ng tao. Yung doktor nakikita pag kinopera. Pero yung laman ng puso, yung pusong nakikita, pero yung laman ng puso hindi niya alam. Ang Diyos lang nakakakita. 1 Kings chapter 8 verse 39. For you alone know the hearts of all men. Sapagkat ikaw lamang ang nakakalam lahat ng puso ng tao. Sino ang nakakalam ang Diyos? Sino ang nakababasa kung ano ang laman ng puso mo ngayon? Basa ni Lord dyan. 1 Kings chapter 8 verse 39. Pakita mo kung tama. 1 Kings chapter 8 verse 39. Sabi po dyan, you may hear in heaven your dwelling place and then forgive. So since you know His heart, or you alone know every human heart, ang Diyos lang na nakakalam ng bawat puso ng tao. Tayo, aminin natin sa hindi, kasi sinabi natin, nakadepende tayo sa pagkakasisibaran. Yun lang nakikita natin eh. Yun lang nakikita natin, kaya nakabasa tayo, miski pa tayo pupunto, meron tayong lalagay sa pesto. Di ba? Miski nga yun sa trabaho eh.
Anong tinitingnan para ma-promote? Yung performance mo. Yung mga husay mo, yung galing mo. Pero hindi nilabasa yung puso mo eh. Amen. Kaya yung pumamana ng palatayang na-promote, hindi na-promote yan dahil mahusay sila. Na-promote sila kasi nakita na yung puso nila. At ang Diyos ang gumamit ng mga manager o matataas na katungkulan sa pwesto para i-promote ka. Kasi bakit? Nakita ni Lord yung puso mo. Alam ni Lord na nagtatrabaho ka ng tapa. Amen. May trabaho alam ni Lord. Hindi po tayo pwedeng mandaya sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po sa Bible, kapag pumili ng mga lingkod na gagamitin, talaga po idinudulog, carefully selected with prayers. Sa Acts chapter 2, chapter 13, verse 23, si Barnabas at si Saul, talaga po idinudulog sa panalangin, sila po ay sinugo. Kaya ganoon din tayo sa simbahan. Bago maglagay, ang mong peto ang kanyang pagkakalagyan, idinudulog natin sa panalangin. Hindi yung, ito malakas na, ito ay mayaman. Ito ay title. Lalagay natin sa board. Lalagay natin sa kanon. Minsan ganun tayo eh. So dapat, magkaroon po tayo ng umasok tayo sa Panginoon para sa discernment. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam yung puso ng tao. Meron mga tao matulungin, nagbibigay, at minsan doon tayo nakabase para tingin natin. Talagang generous yung tao. Pero hindi mo alam, meron siyang sa puso niya, meron palang mga motibo, may ulterior motives. Amen. So tayo ang hindi natin alam yan. Kasi nakikita natin yung mga ginagawa niya. Ang Diyos lang ang nakakakita niya. So kapag maglalagay sa mga katungkulan, ipapray po natin. Hayaan natin ang Diyos ang magsabi sa atin, siya ang karapat-dapat. Ang Diyos po natin ay nagsasalita kung tayo ay magtatanong sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. When God looks at your heart, kung titingnan po ng Diyos ang puso natin, bubulat natin ni Lord yung puso mo ngayon. Ano kaya ang makikita ni Lord? Ano kaya ang makikita ni Lord? Sa palagay natin? Kapayapaan, pag-ibig, katapatan, inggit, takot. Ano kaya makikita? Amen. Nadalangin po natin. Bis hindi natin sabihin, alam ng Panginoon. Ang sinasabi na kung bubulat natin ni Lord yung puso natin ngayon, ano ang makikita ni Lord sa mga puso natin? Kung ano naman ang puso mo ngayon, yan po yung makikita ni Lord. Hindi natin pwedeng pagtakpan yung laman ng puso natin. Amen. At yung laman ng puso natin, lumalabas sa bibig po natin yan. Sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano naman ang puso mo, lalabas yan. Kapag ang puso po natin punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob, lalabas yan. Kaya minsan ang salita mo, puro sama ng loob, puro hinanakit. Yun ang naman ang puso natin eh. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Kung ang puso natin punong-puno ng pagmamahal, pagpapatawad, punong-puno ng salita, yun po lalabas sa atin, pananalita magbibigay ng kalakasan, encouragement sa makikinig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alalahanin po natin na ang Diyos po ay naghahanap ng mga tao ang puso ay fully committed to Him. At naniniwala po ako na inyong mga puso ay fully committed sa Panginoon. Okay, amen po ba? Amen. At ang Lord dyan, kung tayo sumunod na amen. Sige pa, palakpak sa Panginoon. Nung dumating, parin po tayo kay Samuel. Nung dumating po yung anak ni Jesse, lumapit na po ni Samuel si Eliab. Immediately, sabi niya, ito na. Pero sabi ng Panginoon sa verse 7, do not consider his appearance and height because he had rejected him. Because I have rejected him. Ang Diyos po hindi tumitingin sa panlabat ng Diyos ay tumitingin sa puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Reject po ng Panginoon yung 7 anak.
Bakit po nireject? Hindi tama ang puso nila sa Panginoon. Sino po ang pinili? Si David. Pinakabata si David. Pinakabata pero nakita pa yung puso ni Haring David. So, Romans number 3, David, the man of God's choosing. Si David ang pinili ng Panginoon. Basahin po natin sa verse 11 to 13. Sabi ko, kasi nakadaan na yung pito eh. Rineject ng Panginoon eh. Kaya sabi ni David sa 11, ni Samuel sa 11. So he asked Jesse, are these all the sons you have? Ito ba lahat ng anak mo? There is still the youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and has a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, rise and anoint him. This is the one. Siya ang pinili ko. Verse 13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came power upon David Samuel. Then he went to Ramah. Sa po yung pinili ng Panginoon. Sapagat nakita po ng Diyos yung puso ni David. Lahat yung 7 anak na lalaki dumaan sa harapan ni Samuel, nireject ng Panginoon. Ang Diyos po hindi nagkakamali. So, ibig sabihin, meron pang isang anak. Kaya tinanong, meron pa bang isang anak? Sabi sa verse 11, kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka ba bang anak na wala rito? Mayroon pang isa. Ang puso na nagpapastor ng mga tupa, sagot ni Jesse, sinabi ni Samuel, ipasundo sa hindi natin sisunod na pagkata hanggang di siya dumarating. Yung pinakabata, the youngest son. 8 po sila magkakapatid, pang-8 si David. Marahil dahil si David po'y bata pa, siya po ay na-overlook, hindi pinansin. Minamaliit. Sa 15-ager pa lang, noong panahon na ito. Marahil siya po ay 13 years old, 14, 15, 10-ager pa po siya. Maging ang kanyang tatay eh. Di ba sabi kasi ni Samuel, dali mo yung lahat ng anak mo dito sa sacrifice sa mo. Yung tatay nga, hindi siya inimbitahan eh. Marinisip ng tatay niya, ay ano man ang pipiliin gagawin ni Samuel, hindi para bang tingin ng tatay niya, hindi ito kandidato. Hindi ito pipiliin. So, hindi nga siya in-invite eh, sa sacrifice. Pero siya ang pinili ng Panginoon. Yung bunso. Common theme sa Scripture na pinipili po ng Diyos yung bunso kesa matanda. Nabasa po natin sa Bible. Mas pinipili na yung bata. God chose Abel over Cain. Sino ba matanda kay Abel at saka kay Cain? Si Cain. Ang pinili na yung mas bata si Abel. Kasi bakit? Nakita niya sa puso nga nakatingin eh. Hindi dahil matanda ka, sa kapatid ikaw pipili niya nakatingin sa puso. Kaya pinili yung bata, nakita na pa yung puso ni Abel. Pero bakit wala si Abel ngayon? Wala si Abel. Pinili pa naman siya ng Panginoon. Pinili nga sa ni Lord eh. Kaya nga sa tumutugtog eh. Pero nawawala. Pero babalik sa ni Lord kasi pinili siya. Isaac over Ismael. Mas bata si Isaac. Bakit hindi pinili si Ismael? Sapagkat hindi tama ang puso sa Panginoon. Jacob over Esau. Bakit pinili si Jacob? Kasi nakita ni Lord yung puso. Mas bata kaysa kay Esau. Joseph over his brother. 10 kapatid ni Joseph ang mas matanda sa kanya. Pero pinili si Joseph. Bakit? Yung 10 kapatid niya hindi tama ang puso sa Panginoon. Si Joseph tama ang puso kaya pinili ni Lord. Ephraim over Manasseh. Moses over Aaron. Mas pinili yung bata. Kasi bakit? Hindi dahil bata. Hindi dahil matanda. Pinili bata nga pero nakita yung puso. Ang mahalaga yung puso. Hindi mo matanda ka o magaling ka. Pinili nila yung mas bata sapagkat nakita ng Panginoon sa mga bata, yung puso ko ay tama para sa kanya. Si David po'y pinili, hindi lamang
sa isang matanda, kundi 7 matanda pa sa kanya. Pangulo po siya nga ang bunso eh. He was the 8th son, and the number 8 in the Bible is the number of new beginning. Number 8 in the Bible, ang ibig sabihin, new beginning. Ang Diyos po'y merong bagay na bagong gagawin sa pamagitan ni Haring David. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Pinili ng Diyos yung mga foolish sa mundo para hiyain yung mga tatalino. Pinili yung mahina para hiyain yung malalakas. Bakit po tayo pinili ni Lord? Tayo tumatayo sa harapan. Bakit tayo pinili ni Lord? Dahil malakas pa tayo? Hindi. Pinili tayo, mahina tayo. Mangmang sa mundo. Pinili tayo. Bakit? Nakita ng Diyos yung puso po natin. Sabi po ng verse 31, therefore it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. God chooses the young, the weak, and the foolish. Bakit po? Upang yung glory ay hindi maagaw sa Kanya. Upang hindi siya magmalaki sa Kanyang sariling abilidad, kundi sa kakayanang ibinigay siya sa Kanya ng Panginoon. Hindi niya pinili yung magagaling. Sabi niya, kung gusto mo magmalaki, ipagmalaki mo ang Panginoon, pinili niya yung mahina. Para yung glory ay mapabalik sa Panginoon upang hindi magmayabang sa kanyang sarili. Kaya nga siyang kakayanan, pinili siya ni Lord eh. Kung tayo may pinili ni Lord, meron tayong kakayanan. Maski mong kapit tinawag sa pagpapatura, pagpapakayanan tumayo sa harapan, mahihayain nga ako eh. Diba? Pero ang Diyos na nag-equip, pinili niya tayo kasi nakita yung puso natin. Hindi tayo magaling tayo. Samantalang napakarami pong matatalinong tao. Maraming matatalinong tao dapat piliin ng Panginoon. Graduate ng UP, matatalino. Pero ang pinili yung mahihina. Yung ang mga alagad eh. Mga magsasaka, fisherman. Yun ang pinili. Para hindi ipagmalaki yung kakayanang meron sila, kundi ipagmalaki yung kakayanang ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya tayo nakatatayo, hindi tayo magaling tayo. Hindi ka nakakatugtog tayo magaling kayo. Kagalingan mo galing sa Panginoon. Yung kausayan mo galing kay Lord. Amen. Nakatatayo tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo nagmamayabang kung tayo nakatatayo, kung tayo nakatutugtog, kung tayo nakakawin. Tayo nagawan dahil po sa biyaya ni Lord. Ang glory, Lord, maraming salamat sa kagalingan ibigay mo sa akin, sa kakayanan ng Panginoon. Lahat ng glory para kay Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ni Jesse, meron ko bang isang anak? So tinawag ko si David at siya po'y inanoint. Sa verse 13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in the power of Samuel and went to Ramah. David was anointed and filled with the Spirit of God. Siya po'y inanoint na hari at siya po ay napuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Ito po yung first time, yung sa passage natin binasa, na binanggit ang pangalan ni David sa Bible. Si David lamang po ang tanging tao na pinangalanan ng David. Wala na pong ibang David sa Bible. Siya lang yung taong pinangalanan ng David. Pag-usay, napakaraming musay. Siya lamang yung taong pinangalanan ng David. Wala na pong ibang David na mababasa sa Bible kundi si Haring David. Ito po, it appears more than 600 times in the Old Testament. It appears 60 times in the New Testament. Ibig sabihin, David is a big deal in the Bible. Amen. Samuel anoints him with oil in the presence of brother, and David is filled with the Holy Spirit. Amen. Yung anointing was a private anointing showing God's choice of David as king. Private anointing at papatunay na siya po ay pinili ng Diyos. Nung siya po'y inanoint bilang hari, inanoint ni Samuel, hindi po siya agad naging hari. Kasi bata pa siya, marami pang taon na lumipas bago siya naging hari, pero inanoint na siya ng Panginoon publicly, pinakita sa tao. Ibig sabihin, may preparation. Hanggang sa dumating yung panahon na talaga inilagay po siya ng hari, bilang hari. Una sa Israel, 2 Samuel chapter 2 verse 4 and 2 Samuel chapter 5 verse 3.
King of Israel and King of Judah. Meron pong preparation. Amen. Inanon siya publicly, pero hindi mo siya naging hari. Pine-prepare pa yung puso nito eh. Nung handa na yung puso, saka puso tinalagang hari ng bansang Israel. Hari ng Judah, hari ng bansang Israel. Siya ni Judas. Yung tinawag tayo ng Panginoon, hindi naman tayo nagamit ni Lord. Pine-prepare ni Lord. Tinawag tayo, pine-prepare ni Lord. At dumating yung panahon, handa na tayo. Kami tayo ng panahon. Maging mga bata. Yung mga kabataan, yung mga batang tinuturuan sa Sunday school. Pine-prepare sa ni Lord. Sapagkat darating isang araw, nagagamitin sila ng Panginoon. Ang mahalaga yung puso. Ulitin natin yung puso, mismo. Gaano tayo kagaling, gaano tayo kahusay. Ano man ang tinapos natin, nag-doctorate lang tayo. O hindi tama ang puso ng Panginoon, ang puso natin kay Lord. Miski nasa ministry ka, mawawala ka sa ministry. Sapagkat ang pinakamalaga sa panang yung puso, hindi tayo tatagan. Kapag ang puso po natin ay hindi tama sa Panginoon, ano man po yung ministry pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi tayo tatagan. Pagdating ng mga bagyo ng buhay, babagsak tayo. Pagdating ng problema ng buhay, iiwanan natin ang gawain. Pero pag ang puso natin ay tama sa Panginoon, miski anong bagyo ng buhay ang maranasan mo. Apektado ka, maaaring manghina ka, mag-discourage ka, pero itatayo ka ng Panginoon. Kasi bakit tama ang puso mo eh. Sabi ng Bible, though the righteous fall 7 times, he will rise up again. Siya itatayo mo na, hindi dahil sa kanyang lakas. Hindi dahil sa kanyang, siya itatayo ng Panginoon. Kasi tama ang puso sa Panginoon. Ito yung mahalaga. Tama ang puso natin sa Panginoon. Miski anong maranasan natin sa ministry, miski anong maranasan mo bilang mananampalataya, kung tama ang puso mo sa Panginoon, mananatili ka, magpapatuloy ka. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Katulad ni David, siya po inanoint ng Espiritu, siya po inanoint dahil siya po ay napuspos ng Espiritu Santo. Ganun din tayo. Amen. Ganun din kung tayo tinawag ng Panginoon for service, He equipped us with the Spirit, sabi ng Acts 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the Spirit empower us to do the things God called us to do. Ang banal na Espiritu ang nag-empower sa atin para magawa natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Hindi natin kaya gawin, ipapagawa niya, no? Ako hindi ko kayang gawin, tumayo dito, maggawa ng zero para mangarap. Hindi ko kayang gawin. Ang Diyos ang nag-equip, nagsangkap sa atin para magawa natin yung ipinagagawa ni Lord sa atin. Kung hindi po tayo sasangkapan ng Panginoon na kanyang kapangyarihan, na kanyang karunungan, hindi natin magagawa kung ano ipapagawa sa atin. Kaya natin nagagawa, sinangkapan tayo ng Panginoon. Amen. Para po natin si Lord. Si David po was anointed and filled with the Holy Spirit. David was a man after God's own heart. Kaya sa pinili miski bata pa siya yung lalaking malapit sa sariling puso ng Diyos. Katulad ni David, si Hansel was also anointed and filled with the Spirit. Si Hansel po nagsimula ng maayos, binigay naman lahat ng bagay na kailangan niya para magsaksi, para magtagumpay. Pero ano yung pagkakaiba? The difference was the heart. Si Lord po ay walang yung puso po niya hindi tama sa Panginoon sa imabang siya. Nag-disobey siya. Si David, siya po yung taong malapit sa puso ng Panginoon. Nakita na yung puso ng David, sabi po 1 Samuel 13:14, the Lord has sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people. Ang lalaking malapit sa sariling puso ng Diyos. Si David lamang po ang sinabihan man after God's own heart. Meron po ba kayo nabasa pa sa Bible ng sinabihan? Si Paul ba na sinabihan ng Panginoon, ikaw ay lalaking malapit sa aking sariling puso? Meron po ba iba? Si David lang ang sinabihan. Lalaking malapit sa sariling puso ng atin. Sino po dito ang sinabihan ka na? Yung lalaking malapit sa sariling puso ng Diyos. Tugad ako po, sa Panginoon papuri nung kung meron tayong kakanta ko si Pastor Berus.
meron po tayong retreat. Yung mga leaders ng church ay sa GMC yata po yung pinaluhod sa harapan. Isa po kami, pinatungan akong kamay ni Pastor Pedro. Ang dami niya sinabi ko. Tapos sinabi niya, you are like David, a man after God's heart. Ikaw ay katulad na yung puso mo malapit sa puso mo. Ikaw ay malapit sa puso mo. Si Pastora Eva Harto. Nag-i-speaker po natin dito. Yung kapatid ni Pastor Mario. Tatandaan nyo, lahat ng leader dito pinadala sa harapan. Narinig rin mo yan. You are like David, a man after God's own heart. At lahat po tayo. Lahat po tayo, lalaki at babaeng malapit sa sariling puso po ng Panginoon. Lahat tayo. Yung nga lang meron sinabihan, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo malapit sa sariling puso ng Diyos. Ano ba ibig sabihin na malapit sa sariling puso ng Diyos? What does it mean when you say, a man or woman after God's own heart? Hindi po ibig sabihin na ikaw ay sinis ka nagkakasala. Ibig lang sabihin lagi natin hinahanap si Lord. That our heart is open to God. Yung puso natin ay bukas sa Diyos. Tayo po ay submissive sa Panginoon. Kapag tayo nagkasala, tayo po ay mabilis mag-confess at nahimingi ng tawad sa Panginoon. It means that we are man and woman of integrity. Ang ibig sabihin, yung puso natin handang magpaturo sa Panginoon. Bukas ang puso natin sa Panginoon. Handang magpaturo. Nagkamali, tatanggapin yung pagkakamali at tatanggapin yung pagkatuloy ng Panginoon. Yung po yung lalaki at babae, malapit sa sariling puso ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Sabi po sa Psalm chapter 78 verse 72. And David shepherded them in the integrity of heart, with skillful hand he led them. Our heart is vital to our worship to God. Napakalaga po ng puso natin sa pagsamba natin. Hindi sa pag-awin po natin kanina. Tayo po ay tumutugtog. Malaga po yung puso natin habang tayo umaawi, habang tayo tumutugtog, habang tayo naman sa sarapan sumasaya, tumatulong. Tinitignan ng Lord yung puso po natin. At tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon kapag tama po yung puso natin. Kung hindi tama, ipatama natin sa Panginoon. Paayos na natin kay Lord yung karakter po natin. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa passage na ating pong pinag-aralan, napakaliwanag po ng napakalagang biblical principle. God does not look at what man's look. Ang tao nakatingin tayo sa panlabasan ng Diyos po nakatingin sa puso. Amen. Pinili po ng Diyos si David, hindi po base sa outward appearance. Kung outward appearance, hindi sabihin, pinibata nga siya. Pinili siya dahil po nakita na tama ang puso ni David. Ganon din po tayo pinili at gagamitin ni Lord kapag yung puso po natin tama sa Panginoon. Pero kung tayo po ay ginagamit na ni Lord at hindi yung tama yung puso natin sa Panginoon, isang araw aalisin po tayo ng Panginoon. Pero kapag tama ang puso natin, Lord, ano man yung ministry na pinagkatiwala sa atin, hindi tagawalis ka lang, taga-ayos ng upuan, pag tama yung puso natin kay Lord, tayo din mananatili sa ministry at magkatagumpay sa ating buhay bilang mananampalataya. At bilang application, huwag po natin i-judge ng other. Huwag natin hatulan yung iba base sa panlabas. Nakaanyuan. Ay, hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon, wala kang pinag-aralan. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon kasi ang boses mo papuntang bibon. Pero kung gusto natin magamit, miski pero kailangan, maganda po gusto natin. Pero kung hindi naman maganda po, pero gusto mo magpagamit, merong tuturuan tayo ng Panginoon, meron kasi ng voice lesson, di ba? Kapag may tama po sa gusto natin maglingkod, nakita na ang kanta mo ay papuntang Bisaya. Pero gusto mo maglingkod, meron gagamitin si Lord para umayos, merong voice lesson. Kasi bakit yung puso kasi ang mahalaga eh. Miski wala kang pinag-aralan, gusto mo maglingkod sa Panginoon, i-equip ka ni Lord. Kaya huwag po natin hatulan yung kapwa natin dahil sa panlabas na anyo, hindi magagamit siya kasi wala pinag-aralan yan. Hindi magagamit siya kasi nahihiyaan yan. Hindi magagamit siya kasi palpak yan.
Hindi magagamit siya kasi ganito yan. Huwag natin hatulan. Kasi pag hinatulan po natin sila sa panlabas, marami tayong mamimis. Mamimis natin, magiging kaibigan. Kasi pag hinatulan mo siya, hindi natin sa magiging kaibigan, mamimis po natin. Mamimiss po natin yung potensyal na meron siya. Mamimiss po natin yung tunay na halaga ng kanyang buhay. Matuto po tayo, kung sinabi natin, matuto po tayo na tingnan natin yung ating kapwa kung paano siya tinitingnan ng Panginoon. Matuto po tayo tingnan yung sarili natin kung paano tayo tinitingnan. Huwag natin mamaliitin yung sarili natin. Huwag mo mamaliitin yung gift na ibinigay sa inyo, Lord. Kung ang gift sa'yo kapag ayaw, sa kapag wala, huwag mamalit isang araw, itataas ka ng Panginoon. Amen. Huwag po natin maliitin yung magagawa ng Lord sa pamagitan po natin. Huwag mo maliitin. Merong magagawa si Lord sa buhay mo, may magagawa sa pamagitan mo, pag ang puso po natin tama sa Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay hindi tumitingin sa panlabas na kanyuan. So, pinakatingin sa ating puso. At alam niyo, Lord, bakit sa mga bata po na dito, tinuturuan sa Sunday School. Alam niyo, Lord, kung sino dyan, dati isang araw na gagamitin mo. Ang Diyos po kasi ay, ito sinabi natin, hindi siya nakatingin. Ang tinitingin pa naman yung puso natin at yung ating pong willingness. Kasama po kasi yung willingness na maglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Man will have the appearance of God of the heart. Our heart is what matters most. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung ating puso. Yung kondisyon ng ating puso. Hallelujah. Tayo po natin tumayo. Hallelujah. Basahin po natin sa Numbers. Bago tayo close in prayer. Numbers chapter 6. Verse 22 hanggang 27. Ito pang sabi in verse 22. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, and merciful, giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon this light, and I will bless them. Receive the blessing. Receive the blessing of healing, the blessing, financial blessing, spiritual blessing. Thank you, Lord. Maraming salamat. Thank you sa blessing. Thank you sa spiritual blessing. Thank you po sa material blessing, financial blessing, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na pag-aralan po namin. Maraming salamat, Lord, sa pakikinig.